kayong kay Kristo nabuhay, ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwirin na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, walang sinuman ang dapat mangamba kung tunay siyang nananalig kay Jesus Nazareno. Uulitin ko, napakahalaga nito, walang sino man ang dapat mangamba kung tunay ang kaniyang pananalig kay Jesus Nazareno. Ito po ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung mapapansin ninyo, si Jesus Nazareno hindi na gumamit ng anumang talinhaga pa sa kaniyang pananalita. Diretso at tahasan niyang sinabi ang nais niyang iparating sa kaniyang mga alagad. Kaya't ang paulit-ulit na paalala ni Jesus sa kaniyang mga alagad, huwag mangamba, huwag matakot. Kahit dumating ang araw at panahon na magkakawatak-watak, magkakanya-kanya ng lakad, at iiwan nila ang Panginoon. Dahil mayroong kapighatian sa sanlibutang ito. Subalit ang habilin ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob. Uulitin ko po, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na pinanghihinaan ng loob. Lalong-lalo na sa ating mga kadiboto
na nawawala ng pag-asa sa buhay. Malakas ang panawagan ni Jesus. Lakasan ninyo ang inyong loob. Tunay nga pong pinalalakas ni Jesus ang ating kalooban sa araw-araw upang harapin natin ang bawat pagsubok, lalong-lalo na kung may kinalaman sa pagsunod sa Kanya. Kaya nga sa harap ng mga hamon at pagsubok na ito, hindi pagtakas ang solusyon. Dapat harapin natin ang mga problema na may lakas ng loob at matibay na pananampalataya kay Kristo. Bakit po, Father? Minsan, sunod-sunod ang pagsubok sa buhay. Simple lang, sinabi ni Jesus na pagtagumpayan na niya ang lahat ng bagay. Pati kamatayan, hindi nagtagumpay. Nawala ng bangis ang kasalanan sapagkat sa bandang huli, nagtagumpay ang liwanag, nagningning ang buhay at namayagpag ang kabutihan. Mga kapatid, bahagi po ng ating buhay Kristiyano ang krus. Mismong si Jesus Nazareno ang nagsabing, pasanin natin ang ating krus sa araw-araw. Hindi mawawala ang mga hirap, hamon at pagsubok ng buhay, anumang gawin natin. Ngunit, magiging magaan ang pagpasa natin sa krus kung nagtitiwala at tunay ang ating pananalig kay Jesus Nazareno. Ang krus na hawak-hawak ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, naging daan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sa tuwing tayo ay nagpapasan ng ating mga sariling krus, nagiging huwaran natin si Jesus Nazareno. Hindi siya kailanman nagreklamo. Niyakap niya ang krus bilang palatandaan ng kaniyang dakilang pagmamahal sa atin. Kaya nga sa pagpasa ng ating krus, dapat ang laman ng ating puso't kalooban, tibayan ninyo ang inyong loob. Sa tuwing tayo'y humaharap sa mga pagsubok at hamon ng buhay, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat alam ni Jesus Nazareno, sa bandang huli, ang mga taong sa Kanya ay nagtitiwala, makakaranas ng tunay na tagumpay. Walang tagumpay kung walang krus. Ang krus ay daan sa kaligtasan at tagumpay. Kaya kung gusto mong magtagumpay, huwag mong kalimutan ang bilin ni Jesus Nazareno. Lakasan mo ang iyong loob at magtiwala ka sa Kanya. Mga kapatid, yakapin po natin ang ating krus dahil naniniwala tayo sa bawat hirap may ginhawa. Sa bawat pagtitiis may naghihintay na kalayaan. Sa bawat kirot may tunay na paghilom. At sa bawat kadiliman may tunay na liwanag. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.